Mabuhay! Narito na naman tayo sa panibagong episode ng Contempo Serye. May bago na naman tayong matututunan mula sa nakaraan nating paksa na unang yugto ng CBDRR or ng Community-Based Disaster Risk Reduction, ang unang yugto na Disaster Prevention and Mitigation, at ang ikalawang yugto naman ang Disaster Preparedness. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong yugto. Ang ikatlong yugto ay tinatawag na disaster response. Sa pagkakataong ito ay tinataya o ina-assess kung gaano kalawak ang pinsalang dulot ng isang kalamidad. Mahalaga ang impormasyong makukuha mula dito upang magsilbi itong batayan upang maging mabisa ang pagtugon sa mga pangangailangan ng isang pamayanan na nakararanas ng kalamidad. Nakapaloob sa disaster response ang tatlong uri ng pagtataya o assessment. Ang needs assessment, damage assessment, at loss assessment. Ayon kina Abarquez at Merced noong 2004, ang needs ay tumutukoy sa mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad tulad ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Pero syempre, dahil galing tayo sa pandemya at kung inililikas ang mga biktima ng kalamidad sa mga evacuation sites, kasama na rin ang mga hygiene kit sa mga kailangang i-provide sa mga biktima ng kalamidad. Samantalang, ang damage naman ay tumutukoy sa bahagya o pangkalahatang pagkasira ng mga ari-arian dulot ng kalamidad. Ang loss naman ay tumutukoy sa pansamantalang pagkawala ng serbisyo o pangmatagalan o pansamantalang pagkawala ng produksyon. Ang damage at loss ay magkaugnay dahil ang loss ay resulta ng mga produkto, serbisyo at infrastruktura na nasira. Halimbawa, ang pagbagsak ng tulay ay damage. Ang kawalan ng maayos na daloy ng transportasyon ay loss. Maging ang pagkaantala ng mga gawaing pang-ekonomiya tulad ng deliveries at iba't ibang uri ng kalakalan. Ito ay loss. Ang pagkasira ng mga lupaing taniman ay damage. Samantalang ang pagbaba ng produksyon ng mga pananim o ng mga palay ay loss. Isa pa ring halimbawa ay ang pagguho ng ospital dahil sa lindol ay maituturing na damage. Samantala, ang panandaliang pagkaantala ng serbisyong pangkalusugan ay maituturing na loss. O ayan, isang mabilisang pagpapaliwanag na naman ang nangyari sa Contempo Serye. Sana may natutunan kayo dahil alam natin na mahalaga ang may alam lalo na sa pamamahala ng kalamidad. Hanggang sa muli, sa panibagong episode naman ng Contempo Serye, ating abangan ang ika-4 at huling yugto. Ito ay ang Disaster Rehabilitation and Recovery. So, magkita-kita tayong muli, mga ka-contemporaries. Bye!